Posibleng makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Bunsod yan ng trough o extension ng isang low pressure area na maging bagyo sa mga susunod na araw. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Posibleng makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa southern portion ng Mindanao, particular na dito sa south ng Mindanao area. Bunsod yan ng trough o extension ng isang low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maging bagyo sa mga susunod na araw. Patuloy nating mararanasan ang epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan sa malaking bahagi ng northern Luzon. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, may tsansa pa rin ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa northern Luzon at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, dahil dito sa trough or extension ng isang LPA sa labas ng ating area of responsibility, ay makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Kasama na rin dyan ang maulap na kalangitan sa southern portion ng Mindanao, particular na dito sa rehiyon ng Soc-Sargen. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at sa area ng Palawan, ay makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, generally fair weather conditions. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil inasan pa rin natin yung tsansa ng thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon dito sa Luzon, dahil sa hanging amihan, makakaranas tayo ng mga light rains o pag-ambon sa northern Luzon. So ito yung mga rehiyon ng Ilocos Region, Cordillera at sa Cagayan Valley. May tsansa naman tayo ng thunderstorms, yung mga pulupulong pag-ulan na may pakulog at pagkidlat sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Dahil sa hanging amihan, asan pa rin natin yung mga pagbaba ng ating temperatura na naitatala sa madaling araw. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, sa bahagi naman ng Visayas, inaasahan na rin natin for the next 3 days, may tsansa pa rin ng mga afternoon thunderstorms or yung mga rain showers. Ito yung mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat, kadalasan nga sa hapon hanggang sa gabi. Asahan natin na bababa yung tsansa ng thunderstorm activity pagsapit ng Miyerkules. Maghanda na lang tayo sa mga tsansa ng light rains o yung mga pag-ambon nga na dala ng hanging amihan. Dito sa Luzon, particular na sa northern at central Luzon, inaasahan natin ang muling epekto ng hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Ito yung panibagong bugso ng ating northeast monsoon. So for the next 3 days, buong Luzon makakaranas pa rin ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa areas ng Metro Manila at Baguio City. Makakaranas pa rin tayo ng mga chance ng afternoon thunderstorms sa bahagi ng Kabikulan, particular na sa area ng Legazpi City. At dahil inaasahan natin ang muling paglakas ng hanging amihan, ay bababa yung tsansa ng thunderstorm activity pagsapit naman ng Martes hanggang sa Miyerkules, at yung mga pag-ulan na lamang o yung mga light rains ng amihan ang ating inaasahan sa nabanggit na lugar. At sa Mindanao, dahil nga dito sa trough or extension ng isang low pressure area na nasa labas kasalukuyan ng ating Philippine Area of Responsibility, posible rin tayong makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Davao Region. Kaya maging handa pa rin tayo at alerto sa mga banta na flash floods at landslides sa nabanggit na lugar kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. At sa kalagayan naman ng ating karagatan, sa kasalukuyan, may nakataas tayong gale warnings sa northern seaboard ng northern Luzon. So sa dagat baybayin yan ng Batanes. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, iba yung pag-iingat rin sa ating mga kababayan na mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa nabanggit na lugar, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas tayo ng maalon hanggang sa napakalong karagatan na dala ng hanging amihan.
Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!